Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan ay isa pong online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama po natin sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Good day po sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, mga taga-subaybay po ng ating pong programa, ating pag-aralan. Welcome po sa part 2 ng lesson number 27. I would like to say sorry for some delays, but praise the Lord and purihin ng Panginoong Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na mai-record po ito or may pangaral po ang ating pong pagpapatuloy sa ating pong lesson number 27. Again, welcome po sa inyong lahat kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay. Welcome po sa atin pong part 2 na atin pong lesson 27. I hope and I pray with the guidance of the Holy Spirit, ang bawat isa po ay mauunawaan ang ating pong mapapakinggan sa mga sandaling ito. Once again, welcome po. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataon binigay niyo sa amin ngayon upang mapag-aralan ng inyong banal na salita. Na may lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo at maging pagpapala po sa aming mga tagapakinig at magamit po nila itong mga matututunan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Lord, alam niyo po kung ano yung aming mga problema at mga suliranin na pinagdadaanan. Nilalapit po namin ito sa inyo. Kayo na po ang bahala sa lahat ng suliranin namin. We surrender everything to you, Lord. Be with us as we continue on with our study. Forgive and forget all our sins. This we ask in holy name. Amen. Magbibigay po muna ako ng buod sa natalakay nating pag-aaral. Napag-aralan po natin sa nakaraang pag-aaral ang tungkol sa kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos o ang tinatawag nating unpardonable sin. Ang kasalanang hindi mapapatawad ay ang paglalapastangan sa banal na espiritu. Ang gawain ng banal na espiritu ay hikayatin tayo na hindi magkasala at gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Ang banal na espiritu ay ang ahensya ng Diyos para sa pagbabago. Kung walang banal na espiritu, walang makakadarama ng kalungkutan para sa kasalanan at mapagpapabago ng loob. Ang banal na espiritu ay magpaparamdam sa atin na tayo ay nagkasala at mag-uudyok sa atin na kailangan nating humingi ng tawad at magbago. Kapag hindi tayo tumugon sa udyok ng banal na espiritu na humingi ng tawad sa kasalanang nagawa, hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Ang paglaban sa banal na espiritu ay lubhang mapanganib dahil ito ay napakadaling humantong sa ganap na pagtanggi sa banal na espiritu, na isang kasalanang hindi kailanman mapapatawad ng Diyos. Pakibalikan po ang nakaraang pag-aaral para sa buong detalye. Sa ating pagpapatuloy, para sa ikasampung tanong, maaari bang maging kasalanan ang anumang kasalanan laban sa banal na espiritu? Pastor? To answer directly mga kapatid sa ating pong ikasampung tanong, can any sin become the sin against the Holy Spirit? The answer is yes. Teka lang, Pastor. Nagnakaw lang naman ako ng piso. Nagnakaw lang naman ako ng 10 piso. Kumbaga, justify na ng iilan na parang maliit na sin lang ito. Now, the Bible told us sin is sin. There is no great sin. There is no lesser sin. Now, every kind of sin can be turned into unpardonable sin. How? Yes, if we steadfastly refuse to confess. Kasi po mga kapatid, ang kasalanang patuloy at palaging ginagawa, ito po ay magiging habit na. So, ibig sabihin, ang conviction ng Holy Spirit sa iyo ay wala na pong saysay. Kumbaga, nag-numb. Alam niyo sa itang numb, talagang namanhid na po yun pong iyong puso sa panawagan ng Holy Spirit na ikaw ay magsisi. Okay? So parang ano lang yan eh. Ang illustration na akin po napakinggan dyan ay simple lang. Parang ikaw, pag dumaan ka sa isang talahiban, di ba walang daan. Okay? Talagang masukal. Puros mga damo at mga mahabang mga damo. Pero pag yung daan na iyong dinaanan mo, isang beses mo pala siyang dinaanan, nakita mo lang yung mga damo parang gumanon. Pero wala kang nakikita ang kalsada pa.
But the more you tread, or the more you walk onto that place, magkakaroon na po siya, mga kapatid, ng kalsada, ng maliit na kalsada, and then gradually magiging highway na po siya. Okay? How? Kasi lagi mo dinadaanan yung mga damo doon, namatay na. So, nagkaroon na siya ng avenue. Sabi, mga kapatid, sa akin po napakinggan na illustration na iyon, ang atin pong isipan, the more na ang kasalanan ay patuloy na dumadaan sa atin pong isipan, the more nagkakaroon ng kalsada, the more nagkakaroon na parang highway. So, magiging numb ang ating isipan, the more po tayo na magiging used to it sa pagkakasala. So mahirap na po tayong i-convict ng Holy Spirit, or i-convince tayo, or tayo ay palalahanan pa. Bakit? Kasi wala na eh. Nagnam na po yung ating isipan. Now, there are examples in the Bible na may mga tao na kung saan matigas na po ang kanilang puso sa panawagan ng banal na espiritu. Number one example po ay si Judas. Okay? Now, si Judas po, bakit po siya nagkaroon ng unpardonable sin? Because his sin was about covetousness. Yung pagnanasa niya ng pera. You know, in the Bible, at in some commentaries, na si Judas po hindi po pinili ng Panginoon. He volunteered himself, at he volunteered himself to become a treasurer ng kanila pong grupo ng mga disciple ni Jesus. No, now, alam mo, ikaw ay prone at mahina pagdating sa kaperahan. And here you are, nandoon pa sa grounds na alam mong mahina ka. Sabi nga po, mga kapatid, dito po sa John chapter 12 verse 6, akin pong babasahin sa inyo. Ganito po ang binabanggit, mga kapatid. John chapter 12 verse 6. Okay? Ito po ang sinasabi ng mga kapatid. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi, at madalas niyang kinukupitan ito. So talagang at the very beginning po, mga kapatid, si Judas ay talagang, alam nyo, may nabasa akong quotation. Sabi doon, Judas had the best pastor. Of course, kasama mo si Jesus Christ for 3.5 years. However, hindi ka na bago hindi ka na bago. Kumbaga, marami nga pinagsasabi na ang ministry ni Jesus ay failure daw, kasi si Judas ay ay hindi na bago. Now, Judas was a proof na ang bawat isa ay may kalayaan pong pumili, may kalayaan pong manatili sa kasalanan, at may kalayaan din po na kumawala sa kasalanan. So ano pa, sino pa po, mga kapatid? Meron pa binabanggit po dito, si Lucifer. Bakit po nagkaroon ng unpardonable mismo ang Lucifer, na siyang instigator of sin? It's because siya po ay talagang maraming ay. Okay? Talagang ikinonsider niya ang kanyang sarili na above sa atin pong Panginoon. In fact, yan nga po ang sabi sa Isaiah 14:12-14. Isa-summarize ko na lang po, mga kapatid. Binabanggit po kasi doon, talagang you said to yourself, hindi po ang Diyos, kundi siya sa sarili niya nagsabi, I will ascend above the heavens. And then talagang pagka last, hindi na po siya nagdalawang isip, talagang well na po niyang sinabi na I will be like Most High. So hindi niya po sinabi na maging mataas na anghel, kundi talagang gusto niya maging Diyos. Okay? Kanina si Judas, pangalawa si Lucifer. Sino pa? Ang mga Pariseo. Bakit po nagkaroon ng unpardonable sin ang mga Pharisees? Most especially yun pong nag-judge na ipako po si Jesus doon po sa Kalbaryo ng cross. Yun pong nag-mock sa kanya. Bakit po, mga kapatid? Because they refused to accept Jesus as the Messiah. Ayaw po nila yon. Alam niyo po, sabi po sa isang book na akin pong nabasa, Desire of Ages, bakit ayaw ng mga Fariseo yung pong si Jesus? It's because the countenance of Jesus, you know what is countenance? Yung pong kanyang brightness, yun pong kanyang ugali, yun pong kanyang pakikitungo sa kanila. Ayaw po ng mga Pariseo yun. Talagang nare-reveal po kasi yung kanila pong kasalanan. Every time na sila po pumubuntot kay Jesus Christ para hanapan siya ng kasalanan, para magkaroon siya ng case para siya ipatayin, at talagang nagigilty talaga sila eh.
The problem is, the more nagigilty sila sa mga patama ni Jesus, hindi na patama, kumbaga sa mga lessons ni Jesus, imbes na magbago po sila, imbes na manumbalik sila sa Panginoon, hindi. Talagang mas lalo silang naging inggit or mas lalo silang nagalit po kay Jesus. Yan po ang binabanggit mga kapatid sa Mark chapter 3 verse 22 to 30. You can read that story na kung saan talaga sila ay patuloy. They repeatedly got jealous to Jesus Christ with heartfelt conviction that Jesus was the Messiah, the Son of the living God, but they hardened their hearts. Pinatigas po nila ang kanila po mga puso. And then, talagang stubbornly refuse to accept. Yun lang po yung sitang stubborn, sobrang tigas. Pinatigas po nila ang kanila po mga puso, and finally, they grew deaf to the Spirit voice. Talagang naging bingi na po sila sa panawagan ng Holy Spirit. Mantakin niyo po mga kapatid, it is recorded while Jesus or when Jesus Christ baptized in the Jordan River, everybody heard na there was a voice in heaven that says, "This is my son whom I am pleased and whom I am loved." Pero mga kapatid, they reject that. Okay, Christ at once told them that that attributing his miracle working power of the devil indicate they had passed the point of no return and had blasphemed against the Holy Spirit. God could have and joyfully would have forgiven them. May chance pa sana silang patawarin ng banal na Espiritu ng Panginoon, but they refuse na to hear the calling of the Holy Spirit. Now, listen to this, ladies and gentlemen. I cannot choose the consequence when the Holy Spirit makes his appeal. We cannot choose to respond or refuse, but we cannot choose the consequences. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? You are free to choose whatever you want, pero hindi ka rin po ligtas sa consequence. In other words, every choice you made, remember, meron pong consequences po yan. Now, they are fixed. If we consistently respond, we will become like Jesus. On the other hand, kung di po tayo patuloy na magre-respond sa Holy Spirit, then there will be a sin or what we call the unpardonable sin. The Holy Spirit will seal or mark us in the forehead as a child of God. Napag-aralan na po natin ito na seal of the living God and mark of the beast. Now, who is the agent in which the sealing will be done or will be implemented? That is none other the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, if we keep on following God, if we keep on obeying Christ's command to each one of us, most especially the Ten Commandments and the Sabbath, according po din pong pag-aaral, the Holy Spirit will give us the seal of the living God, opposite to the mark of the beast. And then surely, according po sa Revelation chapter 7, verse 2 and 3, magkakaroon po tayo ng place in God's heavenly kingdom. Okay? So mga kapatid, atin pong i-embrace yun pong calling ng Holy Spirit. Now, there are example in the Bible na patuloy nagpatigas ng kanilang mga puso, but we have a choice. And please, I beg you, I pray in the name of Jesus Christ, choose to follow Him. Salamat po, Pastor, sa ika-11 tanong. Matapos makagawa si Haring David ng isang kakilakilabot na dobleng kasalanan ng pangangalon niya at pagpatay, anong mahirap na panalangin ang kanyang dinasal? Pastor? Ayan mga kapatid, alam niyo si David, yes, nagkasala siya. Kung mayroon, although siya po ang tinagurian sa Bible na a man after God's own heart. Alam niyo po yung a man after God's own heart. Talagang yun po ay, kung may best friend, yun. Si David po ay tinaguri ang best friend ng Panginoon. Pero siya po yung nagkasala. Now, see the difference here. Yung kanina, si Judas, si Lucifer, ang mga Pariseo. Nung sila po yung nagkasala, imbes na sila po ay mag-repent, sila po ay nagpatuloy na magrebelde. However, here comes David, nagkasala kay Uriah. Napatay po si Uriah talagang because of his lustful desire. Okay? Marami nagsasabi na, Pastor, problema kasi yun ni Bathsheba eh. Sabi ko, bakit? Kasi nga,
Seba, ligo daw ng ligo, mahilig daw maligo. Kaya naligo, kaya nakita siya na David na naliligo. Kaya nga daw po tinawag siyang Bath Sheba. Anyway, that is just a joke. But the Bible says na nakita po siya ni David, mga kapatid, on his rooftop sa kanya pong palace. Now, after he had committed that terrible sin, atin pong tingnan ang prayer po ni David. Okay? Meron siyang prayer. Pagkatapos po siyang i-rebuke ni Prophet Nathan. Nasabi ni Prophet Nathan, actually nagkwento pa nga si Prophet Nathan eh. Sabi, ang kwento ay, summarize ko na lang po ha. Meron daw pong tupa na kaisa-isang alaga ng isang tao, pero yung mayaman na maraming tupa, ang kinatay na tupa ay yun pang kaisa-isang tupa. Tapos sabi ni Nathan, anong decision mo doon, mahal na hari? Sabi ni David, as long as I live, papatayin ko talaga yung taong yun. Yung mga kapatid, paraphrase lang po yun ha. Ang sabi ni Prophet Nathan, thou art the man. Ikaw yung taong yun. Alam niyo mga kapatid, talagang nalungkot si David kasi talagang inamin niya, oo nga ako yon. But here is the prayer ni David after niya pong magsisi. Siya po ay nagsuot ng sako na may abo sa kanya pong ulo. Ibig sabihin, tanda na kanyang pagpapakumbaba. Here is the prayer of David. Psalms 51 sa verse 11, actually, nag-start po ito sa verse 10. Sabi niya, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu paghariin. May kanta po yan eh, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Kasi alam niya po mga kapatid, the moment na siya po yung nagkasala against God. Actually, hindi against kay Uriah at kay Bathsheba, against God. Ang kanya agad prayer, mga kapatid, create in me a clean heart. Kasi nga po na-evaluate niya na kanya pong heart ay so contaminated with sin. Sabi niya, and renew a right spirit. Kasi po yung spirit na pumalit sa kanya ay spirito ng Diablo nung siya'y nagkasala. Sabi niya, and renew a right spirit. I need the Holy Spirit, Lord. Tapos actually meron pa yung pagpapatuloy mga kapatid. Sabi niya, restore unto me the joy of your salvation. Yun pong sabi niya po dito, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawing mong tapat. Kasi po nawala yung joy ng kanyang kaligtasan. Now, let me ask you a question. Are there times in your life na pag kayo po'y nagkasala, pag tayo po'y nagkasala, nawawala po yung joy ng salvation? It's because the Holy Spirit, every time we commit sin, ay umaalis din po. Ang banal na espiritu po, ang patuloy na nagbibigay sa atin ng paalala that there is joy in salvation. There is joy in saving grace of God. Now, every time we have done mistakes against God, against the Holy Spirit, nawawala din po yung joy ng salvation, mga kapatid. So, let us learn the prayer of David na pag tayo po ay nagkakasala and then the Holy Spirit convict us with our sin, let us pray to God that He will create in us a clean heart. Salamat po, Pastor, sa ika-12 tanong. Anong seryosong utos ang ibinigay ni Apostol Pablo sa simbahan sa Thessalonica? Pastor? Mga kapatid, narito po ang very serious na mensahe po ni Apostle Pablo. Hindi lang po, yes, ito po ay recorded sa Thessalonica, pero ito po ay applicable po sa atin pong konteksto po ngayon. Ano po ba ang kanya pong pakiusap sa mga taga-Thessalonica at sa atin po ngayon? 1 Thessalonica 5 verse 19. Dito pong binabanggit, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Sa English mga kapatid, do not quench the Holy Spirit. Huwag daw nating hadlangan. Pag ang banal na Espiritu po'y nangusap, please pakinggan natin. Pag ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng direksyon, atin pong sundin mga kapatid. The Holy Spirit's pleading is like a fire that burns in a person's mind and heart. Sin has the same effect of the Holy Spirit as water has upon fire. As we ignore the Holy Spirit and continue in sin, we pour water on the fire of the Holy Spirit.
Ang banal na espiritu, mga kapatid, sa Bible marami siyang form. But remember, always remember, and take note na ang banal na espiritu ay third person in the Godhead. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Now, that is not my point. But the point here is, ang Holy Spirit po ay meron po siyang symbolism na dove, water, fire, wind, etc. etc. Marami po siyang ganyan pong mga ano po sa Bible. Now, the Holy Spirit is like a fire. But if we every time we commit sin, it is like pinapatay natin yung apoy sa ating pong puso. Binubuhusan natin po ng tubig na nagmumula sa kaaway. Kaya namamatay po yung apoy. Okay? Yun po ibig sabihin ng quench. Huwag niyong patayin yung apoy. Huwag niyong hadlangan. Okay? Now, so, any sin can quench the fire. Any unconfessed or unforsaken sin can ultimately snuff out the fire of the Holy Spirit. It could be refusal to keep God's seventh-day Sabbath. It could be the alcohol, any vices po, mga kapatid. Now, akin lang po yung summarize. Simple lang. Pag ang Holy Spirit po ay patuloy po nating nire-reject. Now, perhaps napanood niyo na po ang mga nagdaang series po natin or mga lessons po natin. And then you found out and you conclude na oo nga no, Sabado pala talaga ang tunay na araw ng pangingilin. Oo nga no, meron palang 10 utos. Oo nga no, kailangan ko palang ingatan ang aking sarili sapagkat ito ay buhay na handog ko sa Panginoon. Oo nga nito, oo nga no, ganito ganyan, kailangan ko maghanda kasi ang Panginoong Jesus ay malapit nang dumating. And then, here you are, nagpapatuloy sa pagkakasala. Now, listen, it is as if, hindi lang po as if, talagang pinapatay mo yung calling ng Holy Spirit sa iyo. There is a story in the Bible na si Paul, kanya pong kinonvince si King Agrippa. Alam nyo, muntik na talaga makonvince si King Agrippa. Yan pinabasa po ninyo sa Gawa 26, I think. Mga kapatid, sabi ni King Agrippa, I'm almost convinced. Yun yung po mga kapatid, yung problema doon yung almost. Yung sabihin, hindi talaga na-convince. Parang ano lang yan Ano, kamusta? Pumasa ka sa exam? Muntik na akong pumasa. Pero the reality is, bumagsak ka. Gusto mo lang sabihin na yung word na pumasa, pero actually, may andun kasi yung presence ng muntik. So, ibig sabihin, wala pa rin. Mga kapatid, let us submit ourselves to God. Let us surrender ourselves. Huwag yung muntik na akong maligtas. Ang totoo niyan ay hindi ka naligtas kasi you reject the calling of God. I pray, mga kapatid, na atin pong i-embrace ang calling ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Sa ika-13 tanong, ano ang iba pang nakakagulat na pahayag ang ginawa ni Pablo sa mga nananampalataya sa Thessalonica? Pastor? Ayan mga kapatid, kanina natin po binasa yung 1 Thessalonians chapter 5. Ngayon naman po atin po mabasahin yung 2 Thessalonians chapter 2. Ganito po ang binabanggit mga kapatid. Now listen, meron po siyang profound and bold statement sa atin po ngayon. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 to 12. Ito po ang binabanggit. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Nakakalungkot mga kapatid kasi meron pong pinipresent ang kaaway, yun ang paniniwalaan ng mga tao. Okay? Talagang imbis na paniwalaan ang banal na espiritu at ang panawagan ng Panginoon ay hindi nila pinaniwalaan. Kaya anong pong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa verse 11, hahayaan na lang tayo ng Diyos. Kumbaga, bahala ka na. Alam niyo, pag sinabi ng Panginoon na bahala ka na, nakakatakot po na ano po yun, na pronouncement ng Panginoon. Ibig sabihin, ginawa na ng Panginoon lahat to win us back. However, we keep on rejecting His call. Bahala na po talaga tayo mga kapatid. Talagang ito ang problema diyan. Ito ang nakakatakot na balita diyan. Pag tayo po ang mamamahala sa ating pong sarili,
terrible po ang mangyayari. Kasi hindi tayo Diyos eh. Hindi natin alam ang hinaharap. So mga kapatid, now is the time to what? To surrender ourselves to God. What powerful, shocking words. God says that those who refuse to receive the truth and conviction brought by the Holy Spirit will, after the Spirit departs from them, receive a strong delusion to believe that error is truth. A sobering thought. Mga kapatid, nakakaba panindig balihibong statement ng Panginoon. I don't like to experience that. Neither you. Ayaw po, alam ko ayaw niyo po yun mga kapatid, na ang Panginoon ay magre-reject sa atin na dahil tayo ay patuloy na nagkakasala, na wala na po, hopeless na. Alam niyo, hindi po ito ang unang pagkakataon na mangyayari ito o nangyari ito. Ito po yung nangyari na mga kapatid sa time ni Noah. In fact, ang sabi nga po doon sa Genesis chapter 6, nagsisi ako, sabi ng Panginoon, na ginawa ko ang tao. Talagang nagsisi ang Panginoon kasi sa sobrang kasamaan ng tao, mga kapatid. So please, huwag natin hintayin ng Panginoon magsisi or mag-pronounce ng bahala ka na sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, kahit ako po'y pinapalo ng aking mga magulang no ako po'y maliit, ayoko marinig sa kanila, bahala ka na sa buhay mo. Lumayas ka na. Parang gano'n. Ayoko po yung mga kapatid. Kasi alam ko, mapapahamak po talaga ako without their guidance. Now, without the guidance of the Holy Spirit, mapapahamak po tayo mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa ikalabing-apat na tanong. Anong karanasan ang haharapin ng mga taong may maling akala sa paghuhukom? Pastor? Yan mga kapatid. Atin pong basahin. Yan, yung sa tanong po na yan. Atin pong basahin. Ang kasagutan po ay masusumpungan sa Matthew chapter 7. Okay? Ito po ay word from Jesus Christ Himself. Matthew chapter 7 verse 22 to 23. Ito pong binabanggit mga kapatid. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Now, what is this all about, mga kapatid? Those who are crying, Lord, Lord, will be shocked that they are shut out. They will be positive that they were saved. Jesus will then doubtless remind them of that crucial time in their uh, lives. Okay? When the Holy Spirit brought new truth and conviction, it was crystal clear it was the truth. It kept them awake at night as they were wrestled over a decision. How their hearts burned within them. Finally, they said no. They refused to listen further to the Holy Spirit. Then came a strong delusion that caused them to feel saved when they were lost. Is there any greater tragedy? Now, listen. What does it mean mga kapatid? Simple lang. May mga ngaral. They are using the Bible. They are using the name of God because there's power in the name of Jesus. They are ministering. Yes, they are church people, quote and quote. They believe, they are convinced that they are saved. Yes, we are all saved. However, nakakalungkot na bahagi ng buhay ng mga taong ito. Kasi when the book of remembrance will be open, they will be malalaman po natin during 1,000 years vacation sa langit na, teka lang, pastor namin yun, teka lang, leader namin yun sa aming care group, teka lang, magaling na mga ngaral yun, teka lang, parang spiritual leader, bakit wala siya sa langit? Because when we found out there in heaven, when we investigate there in heaven, we will find out na meron po pala siyang mga tinatagong mga kasalanan. He or she himself or herself ay nag-reject sa aral na kanyang pinapangaral. Is it possible, Pastor? Opo. May mga tao po na nag-stick na lang sa paniniwalang ganon. Na when they study the Word of God, sino-choose na lang nila, pinipili na lang na wag na natin pag-aralan yung about Sabbath. Kasi Sunday keeper tayo. Doon lang tayo. Ang importante, ligtas tayo. No,
hindi po tayo maging selective sa mga sa turo ng Biblia. We need to teach everything from the Bible, mga kapatid. So nakakalungkot kasi itong mga taong ito, one day, when the Lord comes, they will proclaim and they will say to the Lord, Lord, bakit hindi mo kami liligtas? Nangaral kami all throughout our lives. We spend it to glorify you, to teach other, to preach, and to share to the gospel. Bakit hindi kami maliligtas? Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Not because hindi ko kayo anak, but because you keep on sinning. Okay, you keep on sinning na kahit kayo'y nangangaral, kahit kayo'y nasa ministry, ang puso nyo naman ay malayo sa akin. May ganito po mga pagkakataon? Opo, yung mga Pariseo. Sila ang bayang pinili pero malayo sila sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Para sa ika-15 tanong, anong mga espesyal na salita ng babala ang ibinigay ni Jesus upang tulungan tayong maiwasan ang paniniwalang tayo ay naligtas pero ang totoo ay talagang nawala ang ating pananampalataya sa Diyos? Pastor? Alam niyo mga kapatid, yung atin pong binasa kanina, yun po yung advanced verse 22 and 23. Pero ito pong binabanggit mga kapatid sa verse 21. Okay? Ito po binabanggit sa verse 21. Ito po actually yung pinaka-warning. Yung kanina na yun na po yung outcome eh. Ito yung warning ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya po dito, verse 21 na Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So what's the key word here? Those only who follow the Father, the will of the Father in heaven. So, listen, Jesus solemnly warned that not all who have the feeling of assurance will enter his kingdom, but rather only those who do his will. All of us desires assurance of salvation and God wants us to be saved. However, there is a false assurance sweeping Christendom today that promises people salvation while they continue living in sin. May ganung pang turo eh. Ang importante, ligtas tayo. Walang sinasabi na lumayo. May ganun pong mga denominations at may ganun pong mga nagtuturo. Ang importante, ligtas tayo. That it doesn't matter kung namumuhay ka sa kasalanan. Kahit hindi mo asawa yung kasama mo ngayon, kahit ka-live-in partner mo lang, okay lang yan. Ang importante, ligtas tayo. Friends, I believe with all my heart, it is still relevant ang ipangaral na ang kasalanan ay atin na pong hiwalayan, atin na pong layuan. Okay? So, Jesus clears the air. Jesus said, that true assurance is for those who do His Father's will. Tanging ang pagsunod po lamang sa kalooban ng atin pong Panginoong Hesus, ang kalooban ng Ama, ang siyang pinakasusi para tayo po ay maligtas, mga minamahal na mga kapatid. Listen to this. Ang sabi nga po dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, we will become a complete new creature sa pagpapaito po ng Panginoon. And if we gladly keep His commandment, if we really love Him, sabi po sa John chapter 14:15, if we love Him, keep His commandment, mga kapatid. So, still, it boils down sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Now, let me repeat, hindi po tayo sumusunod para tayo po ay maligtas. Tayo po ay sumusunod, it's because we are a respondents of this great love. Wala po tayong contribution sa kaligtasan. Ang bawat isa po ay naligtas sa biyaya. But as a respondents of this wonderful love, tayo po ay susunod sa atin pong Panginoon na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Salamat po, Pastor. Sa ika-16 na tanong, ano ang pinagpalang pangako ng Diyos sa kanyang tapat na mga tagasunod na tinuring siya na Panginoon ng kanilang buhay? Pastor? Alam niyo mga kapatid, meron pong napakagandang pangako ang Panginoon. Kung kanina ay sumpa para sa mga hindi po sumusunod, na meron pong reward ang Panginoon para doon naman po sa mga sumusunod at patuloy na nagkakaloob na kanila pong buhay sa Kanya. Ito po ang binabanggit po ni Apostle Pablo sa Philippians. Okay, Philippians chapter 1. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Philippians or Pilipos chapter 1. Na ito po mga kapatid, ang imbitasyon. Chapter 1 verse 6.
natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Ito pa sa Philippians chapter 2 verse 13. Habang ipinahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay sa gayon, sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Mga kapatid, si Kristo po yung gumagawa sa atin. Sabi nga po sa English, He who began a good work in you. Kanta po yan eh. I love that song. Will be faithful to complete it. Ibig sabihin mga kapatid, Christ will complete us. His starting work, His love to us, yun pong kanyang sinimulan sa atin ay kanya pong tatapusin. Ibig sabihin, if we submit our lives unto Him, at the end of the day, we will be with Him someday in paradise po mga kapatid. So, praise God. Those who make Jesus the Lord and the ruler of their lives are promised the miracles of Jesus that will see them safely through His eternal kingdom. Nothing could be better than that, mga kapatid. Alam niyo, pinag-aralan na po natin sa mga nakaraang lesson ang kagandahan ng langit. Now listen, let me repeat. I have been repeating this for so many times dito po sa atin pong pag-aaral, sa atin pong platform. Na John 14:15 ay ang binanggit po doon, if you love me, keep my commandments. Hindi po binanggit mga kapatid, if you want heaven, heaven is a wonderful place. The streets are gold, the walls are made of pearls, etc., etc. Ang foundation ay 12 precious stones. Hindi po binanggit ng Panginoon, if you want reward, then keep my commandment. Hindi rin po niya sinabi na if you don't want to be in hell, ang hell ay napakainit, ganito, ganyan, keep my commandment. Simple lang pong binanggit niya, mga kapatid. If you love me, love is the foundation of all. We need to love God or Jesus in return, mga kapatid. Sapagkat if we start loving God, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Kanya po tayong sasamahan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Salamat po, Pastor. Sa ika-17 tanong, anong karagdagang maluwalhating pangako ang ginawa ni Jesus sa ating lahat? Pastor? Alam niyo mga kapatid, this is really a wonderful invitation. Alam niyo, I have a lot of sermons made out of this verse. Now, I will read to you mga kapatid, Revelation chapter 3 or Apocalypse chapter 3 verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain ako kasalo niya. Mga kapatid, ito po yung imbitasyon na ikaw ba ay troubled sa tahanan mo? Ikaw ba ay ganito, ganyan? Ikaw ba ay problemado? Ikaw ba ay on the verge of committing suicide? Ikaw ba ay talagang so much pressed by the flow of this life? Listen, Jesus is inviting you. He wants to be in your house. Okay? Meron pong kwento ito mga kapatid eh. Jesus keeps on knocking on the door of your hearts. You know, the problem with that door, syempre, sino bang kumakatok? Yung nasa labas, nasa loob. Of course, yung nasa labas. So, sino pong nasa labas sa tekstong ito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sino nasa loob? Ikaw. Ang problema mga kapatid, itong pintuang ito na kinakatok ni Jesus Christ ay wala pong doorknob. Ibig sabihin, hindi siya makapasok forcefully and he will never do that to enter first forcefully. Yung taong nasa loob, pag magtitake siya ng action to open the door and will let Christ come in, then that is the moment na makakahalubilo niya, makakasama niya si Jesus sa isang kainan. At syempre, ano bang context na binabanggit po ni Jesus? Ito po yung Asian context. Alam niyo naman po, pag Asian context, sa hapagkainan, doon tayo talagang nagkakaroon time na mag-usap-usap. Ngayon lang naman tong generation na ito, na yung mga pamilya hindi na nagkausap-usap pag kumakain dahil sa
dahil sa sa cellphone or sa gadget. Pero mga kapatid, before the gadget took over our relationship bilang pamilya, ay talagang tayo ay mag-uusap o kamusta ka na. Ibig sabihin, nagpo-pour out ng emotions, nagpo-pour out ng mga saloobin. Ibig sabihin, relationship is being built upon. Kasi po, meron pong time na nag-uusap po. Jesus wants to enter your heart. Jesus wants to enter your family kasi siya po ang pinaka manufacturer ng family. May problema ka ba sa family mo, mga kapatid? Christ is there to save your marriage relationship, perhaps, or your family problems, mga kapatid. Jesus is ever ready. He is just one call away. Okay, may kantang ganun eh. Pero yung mga kaibigan mo, boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo ay isang tawag, minsan di pa rin sila sumasagot. Jesus, before you call him, before you decide to call him, nandiyan na siya. Nandiyan na siya, mga kapatid, na handang umalalay sa bawat isa sa atin. Salamat po, Pastor, sa mga bagong information na aming natutunan. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa huling tanong, closing remarks at panalangin. Mga kapatid, I would like to make this appeal for the last question. It says here, will you decide now to always open the door as Jesus knocks at your heart? Mga kapatid, siguro we still have time. I would like to say this story. I think nabanggit ko na po ito dito sa atin pong pag-aaral. Pero for the sake of those who have not yet heard the story, I would like to say this story. Meron po isang mayaman, okay, na lalaki, na tao. Tanda na siya. Around 60s or 70s na siguro. Siya lang po nakatira sa kanya pong napakalaking mansyon. And then this man doesn't believe God. Hindi siya naniniwala sa Diyos, na mayroong Diyos or whatever. Supernatural being, wala, hindi siya naniniwala. Again, this is just a story for the sake of illustration. Itong taong ito, mga kapatid, talagang mayaman siya. One day, sa mansion niya may kumatok. Ang kumatok, mga kapatid, ay yung si Kamatayan. Alam niyo may yung itsura ni Kamatayan, naka-black. Yung si Grim Reaper, yan. Yan siyang kalawit. Tapos sabi niya, nung binuksan niya, mga kapatid, sabi niya, "I so sorry sir, it's not yet November 1. Hindi po ito trick and treat." Sabi ng tao, nung Grim Reaper, nung Kamatayan, he wants to enter. Iba yung boses. Na-prove niya na hindi po ito prank, hindi po ito joke, hindi po ito trick or treat. Gustong pumasok. Pero since nag-tag of war, naglaban sila doon sa pintuan, talagang to cut the long story short, nasarado po nung matanda, nung mayaman, yung kanyang pintuan at hindi po nakapasok yung pong Kamatayan. Sabi ng Kamatayan, sumisigaw, "Babalik ako bukas." Aba, lo and behold, kinabukasan may kumakatok ulit sa kanyang pintuan. Ang Kamatayan po ulit, gustong pumasok pero nalak ng matanda, ng mayaman. Now, for how many times that Grim Reaper is keep on knocking to his door? Alam nyo, napag-isip-isip niya, teka lang, mag-search nga ako, sino bang kalaban ni Grim Reaper? Sino bang kalaban ng Kamatayan? Sino bang kalaban ng Diablo? Only to find out, nakita niya doon, mga kapatid, na ang nag-top one ay si Jesus Christ. Na again, hindi po siya naniniwala kay Jesus. Sabi niya, mga kapatid, Jesus, kung totoo ka, tulungan mo ako. Aba, lumabas po si Jesus. Again, this is just a story for the sake of illustration. Lumabas po si Jesus sa kwentong iyon. Sabi ni Jesus, "Anak, ano ba ang gusto mo?" Yan, ganyan. "How may I help you?" Sabi ni Jesus, sabi ng matandang mayaman, "Mayroon na niistorbo sa akin dito eh. Tulungan mo naman ako." "Pero Jesus, since ikaw ang aking panauhin, meron akong malaking kwarto para sa iyo. Diyan ka lang sa kwartong iyan. Manood ka ng palabas, kumain ka ng gusto mo." Napakalaking kwarto at talagang napaka-comfortable ng kwartong iyon. Sabi ng matandang mayaman, "Jesus, diyan ka lang." Mga kapatid, kinabukasan may kumatok. Guess who? Sino pong kumatok? Ang kumatok po ay si Grim Reaper ulit. Naglayog po sila ulit doon sa pintuan. Tapos, nasirado po ng mayaman. Pero galit na galit siya. Pumunta siya doon sa kwarto ni Jesus. Sabi niya kay Jesus, galit na galit siya, "Hindi mo man lang ako tinulungan.
Hindi mo ba alam na pagod ako dun sa baba sa kakalayog para hindi makapasok ang kamatayan? Pero ikaw, dito ka lang sa kwarto, hindi ka lumalabas. Mga kapatid, nag-smile lang po si Jesus at sinabi sa taong ito, Anak, ang ipinagkatiwala mo sa akin ay ang kwarto lang ito. Kung dito papasok ang kamatayan, hindi siya makakapasok kasi ako yung tagapamahala ng kwartong ito. Itong kwarto lang ito ang pinagkaloob mo sa akin, hindi ang buo mong bahay. Lumuhod po ang taong ito, mga kapatid, kay Jesus at sabi niya, Jesus, from now on, ikaw na ang tagapamahala ng buo kong bahay at ng buo kong buhay. Umiyak siya at niyakap siya ng Panginoon. The following day, may kumakatok. Guess who? Sino pong kumakatok? Ang kumakatok ay ang Grim Reaper. Now, this time, hindi na po ang matandang mayaman ang nagbukas, kundi yung bago pong may-ari. Sino pong bago may-ari? Walang iba kundi si Jesus Christ. Nung binuksan po ni Jesus Christ ang pintuan, nagulat si Grim Reaper, yung kamatayan. Nagulat siya, mga kapatid. Sabi ni Jesus, Yes, how may I help you? Sino pong hanap ninyo? Alam nyo, again, this is just a story. Sabi ng Grim Reaper, ay, sorry po, wrong address. Mga kapatid, question, who is the Lord of your life? Who is the Lord of your family? I hope and I pray it is Jesus. And if it is Jesus, at willing kang invite siya, can I pray for you? Let's pray. Our Father in heaven, Lord, thank you sa mga lessons na patuloy niyo pong pinapaunawa sa amin, na kayo po yung labis na nagmamahal sa amin, at patuloy po kayo nananawagan sa amin na manumbalik po sa inyo. I'd like to pray for my brother, for my sister who is listening right now in this platform. Lord, I believe, and yes, I know we are just one screen away to each other, but I pray, Lord, you are the God of their lives. Hindi ko po sila, Lord, personal na kakilala, hindi ko po sila personal na makakausap, but you are a personal God who wants a personal relationship. So please, Lord, sa mga nakikinig po sa salitang ito, please, inyo pong gampanan, inyo pong selyuhan na kanila pong pagnanais na magkaroon ng personal na relasyon po sa inyo. Be with their families. Solve their problems, Lord. Sustain them with abundant blessings from above. Lord, thank you ng inyo pong blessings ang patuloy na makakasama na bawat isa sa amin. And thank you for our lesson for this 20, lesson number 27. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe nyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin po mag-share ng inyong experience, paki-comment nyo po sa comment section para maisama po namin sa aming mga panalangin. Ito po ang huling gabay sa pag-aaral sa aming 27 na studies dito sa Amazing Facts. Ang aming mapagmahal na hangarin ay maakay ka sa presensya ni Jesus at makaranas ng isang kamanghamanghang bagong relasyon sa Kanya. Umaasa kami na lalakad kayo palapit sa Diyos araw-araw. Kung di tayo magkita dito sa lupa, magkasundo tayo magkita sa mga ulap sa dakilang araw na muling pagbabalik ni Jesus. Abangan niyo po ang mga susunod na episode sa panibagong pag-aaral sa iba't ibang paksa na sang-ayon din sa nakasulat sa banal na aklat ng Diyos, ang Biblia. Pangsamantala muna kaming magpapaalam sa inyo. Ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal po tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!